en la redacción de noticias. Luego vi una compañera con su rostro de terror diciendo: nos vienen a matar, ya entraron al canal. Paralelo a eso escucho unos disparos, mucha bulla. Sumugod ang mga armadong lalaki na ito sa isang television station sa pinakamalaking lungsod ng Ecuador araw ng Martes, January 9. Ginawang hostage ang mga anchor at staff. Nakipagpalitan pa ito ng putok ng baril sa mga pulis. Subalit kalaunan ay nagapirin at inaresto. 13 tao ang dinakip ng pulisya at na-recover din ng mga armas, pampasabog at iba pang ebidensya. Ligtas namang nai-release ang mga bihag. Live na nakuhanan ng video ang televised na karahasan na nangyari sa Guayaquil. Sa gitna ito na kinakaharap na kaguluhan ng bansa ngayong linggo mula na maglaho ang isang makapangyarihang gang leader sa bilangguan nito. Bakbakan sa pagitan ng drug cartels ang pinaniniwala ang dahilan ng pagtindi ng karahasan sa Andean Nation. Tumindi ang prison riots, inmates kidnapping at pagbabanta sa mga guard sa ilang bilangguan. Batay naman sa alkalde ng Guayaquil, 8 taong nasawi at 2 ang nasugatan dahil sa mga karahasan sa lungsod. Naiulat naman sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga pagsabog, pagsunog ng mga sasakyan, looting at gunfire. Nagdeklara na ng internal armed conflict ang presidente ng Ecuador na si Daniel Noboa. Inutusan na rin ito ang armed forces na in-neutralize ang 200 gangs na nilarawan nitong mga teroristang grupo. Bago ito, nagpatupad ng Ecuador's president ng 60 araw na state of emergency at pinairal ng overnight curfew. Pinaigting din ang pagpapatrolya sa mga kalsada at mga bilangguan. Regent Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.